kung tawagin kitang Lailani. Hindi kita kilala, Graciela. Pero kilala ko si Martin. Alam kong walang ahas kung walang nagpapaahas. Dumating dito yung ex mo kanina. Si Graciela? Kaya ka ba ganito ka pursigido na mapabagsak ang mga Silvestre? Dahil gusto mong maligtas ang Gracielang yun? Kailangan ni Graciela ang tulong ko. Kailangan ko siyang malayo kay Louie. Kung ano man ang binabalak mo sa kanya, huli ka na. Dahil ikakasal na kay Louie ang Graciela mo. Lailani, si Martin, nasaan? Oh, Lolo Tino, nawawala ho si Martin. May nabanggit ba siya sa inyo na pwede niyang puntahan o ano? Malamang makikita niyo siya sa Rancho Paradiso. Kasi, saan ka ba galing? Pinuntahan mo na naman yung Gracielang yun, no? Kailangan ko lang makita si Graciela. Graciela! Graciela! Puros na lang Graciela! Obligasyon mo ba para tulungan siya? Sana naman huwag mong sayangin ang lahat ng hirap ko nang dahil lang sa Gracielang yan. Kailangan mas mataas na ang plano ng pag-atake natin. Kailangan tumanak ang dugo. Kailangan patayin natin lahat. Pumatay? Akala ko ba may tiwala ka sa akin? Sir, wala sa usapan natin ang pagpatay sa mga tao doon. Martin, sino ba nagsabi sa'yo papatay ka ng tao? Simple lang ang ipagagawa ko sa'yo, Martin. Lalasunin mo lahat ng mga baka sa Rancho Paradiso. Kapag napatay mo na lahat yun, tapos na rin ang mga Silvestre. Alam mo kung bakit? Dahil sa mga hayop nila nang gagaling ang yaman nila. Doon nang gagaling ang lahat ng pera nila, Martin. Kapag napatay natin lahat ng baka, tapos na mga Silvestre. Panalo tayo. Panalo ka. Ngayon, Martin, kaya mo ba ang ipinagagawa ko sa iyo? Nakita mo si Martin? Eto kasi, pinapasok ko yung kabayo sa kulungan niya. Tapos bigla akong may narinig na naingay. Pagtingin ko, nakita ko siya. Nagkatinginan pa nga kami sa mata eh. Talaga? Dali. O, tapos? Pagtingin ko ulit, hindi ko na siya nakita. Hindi man talaga makikita si Martin. Kasi matagal na siyang patay. Ano man tinitira mo? George, seryoso ako. Hindi ako pwede magkamali. Nakita ko talaga siya. So, ibig mo sabihin nagmumulto si Martin? Graciela, alam mo, imahinasyon mo lang yan. Kaya kung ano nakikita mo, dahil siguro nai-stress ka at ikakasal na kayo ni Louie. Siguro nga. Pasensya ka na, George, ay nabala pa kita. Alam mo, may parte pa rin sa akin na umaasang makita ko pa rin siya. Wala yun. Basta ko mo lang yan sabihin ko kanino, ha? Sir, kumpleto na po ang mga gamit na kailangan namin. Pagkatapos niyong maglagay ng lason sa water tank, dumiretso na kayo dito. Huwag na kayong dadaan kung saan-saan. Dumidilim na langit, Martin. Lumakad na kayo. Tara. Sigurado po ba kayong hindi lilihis si Martin sa mga plano natin? Nawala lang siya sa focus. Pero malaki ang kumpiyansa ko kay Martin. Natutuparin niya lahat ng kanyang mga sinabi. Yun ang problema sa tiwala eh. Parang salamin. Na kapag nabasag na, hindi na pwedeng mabuo ulit. Lailani, alam kong malalim ang iyong pinag-uugutan. Kaya malalim din ang galit mo kay Martin. Pero alam mo, naintindihan ko pa rin siya. Ang kahinaan ni Martin ay si Graciela. At ang kahinaan mo ay si Martin.
sa bayan. Nandun yung mga kumari natin. Naku, sister, kayo na lang. Nagbagong buhay na ako. Sige na. Sige, Shasha, babush. Ingat. Shoy! Anong ginagawa mo rito? Ha? Pasensya na, Kuya George, pero kailangan ko gawin to. Martin! Sino to? Nakita ka? Hindi. Uwian na natin to para walang pumiyok. Huwag na. Malinis ang gawa ko dito. Wala naman magiging problema, nagawa ko na lahat. Tara, umalis na tayo, baka may makakita sa atin. Tayo na, tara. Lola, okay ba? Itong susutin ko sa kasal. Bagay ba? Kuya, seryoso ka bang gagamitin mo yan? Baka naman pagtawanan ka lang at tawaging utak probinsyano. Ano masama doon kung ikaw ay isang probinsyano? Wala naman po. Kaya lang yung ibang tao po kasi parang mababa ang tingin sa atin dahil hindi tayo laking Maynila. Sino ba yung mga taong tinutukoy mo? Sina Sir Amadeo po. Narinig ko po kasi sa party na pinagtatawanan nila tayo. Ang babadoy daw natin magdamit parang galing karnabal. Napakahambog naman ng lalaki na yon. Pwes, ipapakita ko sa kanya kung anong ibig sabihin ng class. Lola, huwag mo nang patulan yung taong yun. Isa pa, hindi naman siya imbitado sa kasal. Hayaan mo na lang siya magmukmuk dun sa kakapiranggot niyang lupain. Hindi. Imbitahin natin yung Amadeo na yan, nakasama na rin si Lailani. Gusto kong maranasan nila kung paano magbigay ng okasyon ng mga Silvestre. Graciela, bukas na bukas ha, tawagan mo yung mga wedding planners mo. Kailangan meron tayong babaguhin ng mga detalye tungkol sa kasal mo. Okay? Oh, Kiefer. Tumawag si Kuya Javier. Nag-aalala daw siya sa'yo. Okay ka lang ba? Pwede mo naman sabihin sa akin kung may problema ka eh. Kaya nga ako nandito, di ba? Para may kasama ka at magbantay sa'yo. Salamat na lang sa concern mo, Kiefer. Pero ayaw na kitang idamay sa kung ano man ang iniisip ko. Okay na sa akin yung nandiyan ka. Eh, kinalaman ba yung pinagdadaanan mo kay Kuya Martin at dun sa Graciela? Paano mo nalaman yun? Sino nagsabi sa'yo? Si Mac. Na sabi niya lang yung tungkol daw sa dating girlfriend ni Kuya Martin. Nagsiselos ka ba? Chismoso talaga yung batang. Kiefer, bakit naman ako magsiselos? Magkaibigan lang talaga kami ni Martin. At isa pa, may boyfriend ako. Diyos ko po. Ano nangyari dito? Gusto ko doblehin ninyo, ang order ng bulaklak para sa simbahan. Gusto ko magmukhang hardin sa dami ng mga rosas sa buong parokya. At yung buffet table, gusto ko yung mahaba, di ba? At maraming courses. At yung alak na in-order ko mamahalin, ilabas ninyo lahat yun, okay? Yun lang po ba, ma'am? As of now, Sige po, ma'am. Aalis na po kami para masimulan na po namin okay. ang dapat gawin. Salamat, Thank you mga po. ihas. Bye-bye. Ma, parang lumalaki yata yung gastos natin. Gusto ko, in grande, magarbo. Gusto kong ipakita diyan kay Amadeo na yan na hindi basta-basta pipitsugin ang nakatapat niya. Senyora, Ano? Oh, Reggie, saan ka galing? Ano nangyari sa'yo? Senyora, kailangan niyong sumama sa akin sa rancho. Kailangan niyo hong makita to. Naikalat mo na ba yung mga chemical? Opo, sir.
Wala nakakita sa'yo. Wala po. Malinis po. Maayos. Siguro ngayon nakita na ni Senyora Soledad ang malaking sorpresa natin sa kanya. Lailani? Oh. Para sa pagbagsak ng mga Silvestre. Inom, Martin. Diyos mio. Ito po, sino? Saan? Ito po, dito. Ay! Ito po, dito. Tabi, si Senyora nandito. Hindi. Hindi! Hindi! Magsiuwi kayo! Magsibalik kayo sa trabaho niyo! Sino? Sino may kagawa nito? Sino may kagawa nito? Kung sino may nangyari dito? Sir Roman, pagdating ko kanina umaga dito, inabutan ko lahat ng baka patay. Yung isa walang natira. Kung sino may kagawan, mananagot siya sa akin. Lo. Oh. Nakita mo si George? Opo. Eh, ikaw, nakita niya. Hindi naman po. Lo, nahampas ko siya ng flashlight sa mukha, nakatulog eh. Kawawa naman yung pizza mong yan. Nadamay siya dyan sa mga ginagawa niyong paghihiganti sa mga Silvestre. Nakonsensya nga ako sa ginawa ko sa kanya eh. Pero mabuti na lang, napigilan ko si Brando at si Dexter, nagalawin pa siya. Alam mo, Martin, natatakot na ako dyan sa mga ginagawa ninyo eh. Dumarami na naapektuhan ang mga hakbang ninyo. Pati nga mga baka ni Soledad eh, nadamay. Tutol nga rin po ako dun sa ginawa kong yun eh. Pero, wala nang ibang paraan. Wala na ibang maisip si Sir Amadeo, kaya yun ang ginawa ko. Malamang nagkakagulo na dun yan. At umaasa ka na kapag nagkagulo na sila, hindi na matutuloy ang kasal nila Louie at Graciela. Tama na. Minahon ka na. Baka takihin ka sa puso niyan eh. Ya, kumuha ka ng tubig. Opo. Upo ka muna. 20 milyones ang nalugi sa atin, Mara, sa pagkamatay ng ating mga baka. Tapos sasabihin mo sa akin na huminahon ako. May kilala tayong bumibili ng double dead, hindi ba? Baka pwede nilang bilhin, hindi ba? Benta natin doon. Hindi na pwede. Lason. Lason, Mama, lason. Kinamatay ng mga baka. Nakausap ko si Doc Mario. May natuklasan silang chemical na nakontaminate ang pinag-iinuman ng mga baka. Kaya yun, laking perang nawala. Teka muna, paano nangyari yun? Ewan ko! Isang tao lang ang pwedeng gumawa sa atin ng ganito. Si Amadeo yun. Lintik na Amadeo na yun. Haharapin ko siya ngayon. Roman! Bakit ba? Dito ka lang. Maghunos dili ka dyan sa mga desisyon mo. Nakita na natin kung anong kayang gawin ng kabilang rancho. Kailangan pag-isipan natin mabuti kung anong susunod natin ng mga hakbang. Ma, paano yung kasal ni Louie? Bukas na yon. Iisipin mo pa yun? Pagpaliban mo na yan. Papa, hindi ako makakapayag. Ang tagal ko na inayos yun. Nakakahiya naman sa mga bisita ko. Ano ka pa naman, Louie? Yan mo na nangyari. Yan pa rin iniisip ko. Louie, tama ang dati mo eh. Paano tayo makakapagsaya kung may problema sa rancho? Ito ang gusto mangyari ng mga kalaban natin. Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Ipakita natin diyan sa Amadeo na yan. Hindi tayo naapektuhan sa mga nangyari sa rancho. Pero Mama... Apektado tayo, Mama. Nakapag-desisyon na ako. Tuloy na tuloy ang kasal. Nakita ko yung mama sa may tangke kagabi. Eh, ang suspecha ko, baka
Siya yung naglalason doon sa mga baka. Ha? Naku, dapat malaman na to ni Louie. Ay, naku, huwag na. Oh, bakit? Hindi rin naman ako sigurado. Pero alam mo, nagtataka ako. Bago niya ako sinuntok, parang narinig kong nag-sorry. Nag-sorry? Oo. Atin-atin na lang to, ha? Parang narinig ko nga, parang kaboses ni Martin. Si Martin? Ewan ko nga ba? Baka naman imahinasyon ko lang to. Baka nahawa na ako sa'yo. Ikaw nakikita mo si Martin, ako naman naririnig ko. Natataka naman ako, di naman ako ikakasal. Ay, naku, pasensya ka na, ha? Nachismis na kasi sa akin ni nanay na tuloy na daw yung kasal ninyo ni Louie. Hindi na maika-cancel yun, sabi ni Louie. So, paano? Magpapakasal ka talaga sa lalaking yun? May magagawa pa ba ako? Aba, oo naman. Kung ayaw mo matuloy yung kasal ninyo, edi huwag ka sumipot sa simbahan. Ako na lang magsusuot ng wedding gown mo. Alam mo, kung nabubuhay si Martin, yan din ang sasabihin niya sa'yo. George, patay na si Martin. Wala na siya. Huli na ang lahat. Isa pa, magkakababy na kami ni Louie. Kailangan kong unahin ang kapakanan ng magiging baby namin. Mahirap man, kailangan ko nang tanggapin to. Sa bagay. Pinatawag niyo na po ako. Importante na po kayo sasabihin sa akin. Kailan eh? Tuloy ang kasal ni Louie at Graciela bukas. Invited kami para dumalo. Ano? Na-underestimate ko ang mga Silvestre. Hindi pala sila madaling matinag. Nang gaya ng inaasahan ko. Hindi pa ba sapat na namatay ang mga baka nila? Sigurado ako nagkakagulo na sila dun ngayon. Siyempre, hindi nila ipapahalata na may problema sila. Matataas ang pride ng mga yun. Sir Amadeo, hindi pwede ikasal si Graciela at si Louie. Kailangan kumilos tayo. Wala ka nang magagawa, Martin. Tanggapin mo na lang yun. Ikakasal na si Graciela kay Louie sa ayaw at sa gusto mo. Imbitado tayo. Di dadalo tayo. Ano? Kapag hindi tayo dumalo, magsususpecha silang may kinalaman tayo sa nangyari sa rancho. Tama si Sir Amadeo. Utang na loob, Martin. Baka mamaya tumakas ka na naman. Magpunta ka doon. Hindi na kailangan. Dahil sasama siya sa atin. Anong sinabi ninyo? Sasama sa atin si Martin. Kasi kahit na ano pang sabihin natin sa kanya, pupunta at pupunta siya sa kasal. Tama ba ako, Martin? Sasama ka sa amin, pero hindi dapat maramdaman ng mga tao na nandun ka. At inaasahan kong hindi ka kikilos na makakakuha ng atensyon sa'yo ng mga tao. Nagkakaintindihan ba tayo, Martin? Opo, sir. Ayos. Sabagay. Mabuti na yung ganun. Siguro naman kapag nakita mong may asawa na si Graciela, titigilan mo na yung babaeng yun. Bakit iimbitahan pa natin yung Amadeo Perez na yun? Pagkat sa ginawa niya sa atin, dapat ginagantihan na natin yun, ah. Louie, pwede ba makinig ka sa akin? Mainam na ang ganito. Kailangan maging malapit tayo sa mga Perez. Habang sila nasa lugar natin, nang sa ganon, makikita natin lahat ng mga kinikilos nila, lahat ng mga galaw nila. At isa pa, gusto ko na malaman ng mga tao na yan na hindi tayo natatakot sa kanila. Makinig ka sa lola mo. Ika nga, keep your friends close and keep your enemies closer. Eh, paano kung manggulo sila bukas? Louie, hindi na gagawin yun.
Louie, huwag mo nang isipin ang mga problema dito sa rancho. Ang isipin mo yung kasal mo. Kami lang bahala kay Amadeo. Pagkatapos nun, saka natin iisipin kung kailan tayo babawi. Oh, ito na yung veil, ha? Ito yung court. Sige, see you there, ha? Thank you. Ate, mauna na ako. Sunod ka na rin, ha? Okay, sige, sige. See you. Para sa'yo to. Wow! Gwapo ng kapatid ko. Ano, ate, okay na ba? Okay na yan. Ako, mukha mo si Daddy. Gwapo na ba? Oo! Oh, yan. Ayan. Okay? Mukhang meron ka atang pinopormahan. Wala, ate, ah. Gusto ko na naman pagwapo. Minsan-minsan na lang nga lang, eh. Ganun ba? Ayusin mo to, dali. Yan. Gwapo ng kapatid ko. Thank you. Ito. Yan. Diyos ko, Martin, kahit ako hindi kita nakilala. Sir Amadeo may gusto nito. Malinaw ang usapan natin. Hindi mo kailangan paalala sa akin. Martin, kalimutan mo na siya. Hindi nababagay si Graciela kay Louie. At kanino siya nababagay? Sa'yo? Sila, oh. Congrats, pare, ah. Thank you, pare. Oh, payag ka na? Ha? Ay, pag-date. Lily, ikaw, di ba kapatid ka ni Leilani? Martin, anong ginagawa mo dito? Masyado nang delikado. Mabuti pa umuwi ka na. Sige na, umalis ka na. Teka lang! Sandali lang! Huwag kang gumalaw. Alam kong ikaw yan. Dami kong dasal sa may kapal.